May ginawa nga pala akong invoice na Google Sheet template. Take note guys, for Google Sheet only and I only sell Google Sheet. So sa Excel hindi na ako nagpo-focus doon. Although minsan may mga template naman na working pero may mga features kasi si Google Sheet na hindi na gumagana or compatible kay Excel. So let's focus on Google Sheet. Okay. So napakasimple lang nitong template na ito. Meron ditong mga sheets na invoice, duplicate me, meaning wag nyo itong gagalawin itong duplicate me na original template. Instead, i-duplicate nyo lang siya. Ayan, duplicate. And then, pagka-duplicate ninyo, i-rename nyo na lang something like halimbawa INV 0 wait 0001 and then enter. Ayan. So, hindi nagalaw yung ating original template. Instead, ito nang ginawa nating template. Okay? So, meron tayo ditong logo and then word na invoice and then client's details tapos invoice details and then ito na yung item details, yung quantity, price, and then total. And then sa baba, meron tayong subtotal, discount kung meron man, tsaka total talaga. And then, naglagay din ako dito ng notes wherein maglagay kayo ng anything notes na gusto nyo. And then, payment information, yan. And then, terms, yan. So, explain ko mamaya kung ano yung, or ngayon na, ito yung mababago nyo dito, client details. So, ang mangyayari kasi dito guys, gumawa ako ng client sheet information para uniform. So, click nyo lang tong client information. So, pagka nag-select kasi kayo dito, ang ginawa ko kasi is hindi na kayo magta-type manually ng client name or mga details para just in case naging client nyo ulit siya. So, isi-search nyo na lang sa database or isa-select nyo na lang wherein ito yung client information sheet. So, 'di ba dito sa client natin si John Doe pa lang. So, si John Doe pa lang yung makikita nyo dito sa list. So, let's say mag-a-add tayo ng another client name. Halimbawa, Juan de la Cruz. So, lagay nyo yung kanyang cellphone number 0912345678 and then address niya halimbawa Quezon City. Ito guys, sample lang ha, buuin nyo. O depende na yun sa kung anong treat nyo. Okay? So, let's say yan, si client name. Isi-select lang natin sa list si Juan de la Cruz. Yun yung in-enter natin dito sa client information. So, automatic nang ilo-look up nung template yung contact tsaka address information. So, no need to worry na. And then, sa invoice date naman, ginawa ko dito is, i-double click nyo lang itong cell na ito para mag-pop up yung calendar. So, hindi na kayo magta-type manually ng date. So, let's say today ang invoice. So, 28. Yan. So, and then invoice number. So, bahala na kayo. Bala ko sanang i-automate yan na magkaroon ng parang prefix. Pero, sabi ko, depende na yun sa inyo kung paano kayo mag-format ng invoice. So, halimbawa, ito, gagawin nyo na lang sa ilalim. So, itatype nyo INV 123. Yan. Okay. I-left align ko na lang siya. So, ayan. So, focus tayo ngayon sa item list. So, dito sa item list or sa services, ito is more on select na lang din tayo para hindi, para accurate yung details. Okay? So, dito kasi is, ang item or service na ino-offer ko is halimbawa logo design. So, sa list, si logo design pa lang din yung nakalagay dyan. So, paano natin i-update or dadagdagan yung ating services? So, punta lang kayo sa sa baba, yung items and services. So, i-ano ko na lang to. Dadagdagan ko ng services para hindi kayo malito. So, yan. Dito sa items and services. So, yan. Ang service na offer ko kasi is isa pa lang. So, dadagdagan nyo yan para may madagdag doon sa isa-select natin
items. Halimbawa, web development, web development. Halimbawa, ang price niya is halimbawa lang 25,000. So, balik na tayo dun sa invoice na sheet. Yan. Click lang natin dito. Lalabas dito yung dinagdag natin dito sa services. Okay? So, click nyo yan siya with development and then automatic magpa-pop up yung price na sinet natin from here. Okay? Nasusundan. So, balik tayo sa sheet. And then, ito is depende kasi itong invoice. Iba kung halimbawa gagamitin mo sa freelancing, so default niyan 1. So kung mga uh, ano naman products, so yan, magta-times lang naman yan. Ito total lang naman yan. Kumbaga quantity times price, so yun total. So let's say ang baguhin ko lang for sample lang siya 2. So automatic siyang nagbabago. So balik ko sa 1. Yan. Okay. So if you're working in freelancing or eh, di ba nga, ang client natin is, tawag dito, international. So, ginawan ko na rin siya ng settings para ma-set nyo yung currency na gusto ninyo. So, saan ba yun masiset? So, punta lang kayo sa settings. Okay, sa settings. And then, dito sa currency na to, yan. Dito kasi is, ito na yung ginawa ko default. So, yan, ito mula dito hanggang dyan, ay hanggang dito sa ilalim. So, meaning lang nitong naka-borderline na to guys, pwede pa kayong mag-add ng new currency dito hanggang dito sa ilalim. So, anything na nandito is lalabas din dito yung symbol, din isa-select nyo lang. So, let's say for example, nasa Philippines ang client natin. So, Philippines lang yung currency. Then, pagbalik natin sa invoice na template, automatic magbabago yung currency na sinet natin doon sa settings. Okay? So, I hope na nasusundan ninyo. So, dito guys, sa column na to, hindi nyo siya gagalawin kasi may formula yan siya. So, instead, dito lang sa price. So, ang ginawa ko kasi is, instead, kumbaga, kung may laman to, automatic lalabas yung currency symbol. So, pag wala yan, wala din lalabas dito. So, ganun lang. Let's say, burahin natin to. Okay, burado lahat ng details and nawala din yung currency symbol. So, sa quantity kasi tinatype na lang talaga natin yan. So, ibabalik ko siya, web development, so times 1 para magkaroon ng result. And then, ito total niya to, 26,000. Let's say, may 25% discount, so ma-apply yun. So, tatanggalin natin yung 25. So, yan. So, kung ano yung total, yun din yung lalab. Kung ano yung subtotal, yun na rin yung um, total natin kasi wala naman tayong discount na binigay. So let's say magbibigay tayo ng 15% discount. Ita-type nyo lang yung 15. So enter, automatic na yun yung naka-percentage. So ganun lang siya kasimple. And then dito naman sa ating payment information, so gumawa rin ako ng database para dito kung saan hindi ka na paulit-ulit magta-type ng mga uh, bank details. So punta ka lang dito sa payment information. And then yan. So, ang ginawa ko kasi is isa pa lang. So, isa pa lang yung sample ko. Let's say mag-add ako ng GCash. So, balik tayo sa inventory muna to show lang na isa lang yung nalabas. So, yan. Silaan bank lang muna. So, dito guys sa payment information, ang gagawin lang natin is isa-select lang din natin yung bank and automatic nang isa-search yung account name tsaka account number. So, balik sa payment information, magdadagdag ako halimbawa ng GCash. And then, same lang naman. And then, halimbawa, 0912345678, enter. So, pansin nyo guys, nawala yung zero. So, ganyan talaga kapag ka Excel. Although may ano naman dyan, so hindi ko man in-apply. So, automatic na yun na parang 11 digits na siya. So, yan. And then, balik tayo sa inventory. So, kung gusto nyo baguhin yung payment information, isi-select nyo lang yung dito yung GCash. And then, automatic na lalabas dito yung account name tsaka account number. Okay, so update nyo lang yung client information, payment information, item services, and
automatic na yun sa ating inventory. Invoice, sorry. And then, dito naman sa ating payment terms. Okay. So, dito guys, itong nilagay ko is ano lang to ha. Kumbaga, sample lang to. Pwede nyo pa itong baguhin according sa liking nyo or gusto nyo. So, paano yung baguhin? So, sa settings ulit. Ayan. So, dito, eto guys, parang ano lang to ha, identifier lang to. Itong part na to. So, within this border or range, yan, pwede kayo mag-add ng other payment terms pa. Okay? So, ito yung lalabas dito sa ito yung lalabas dito sa ating template. Ito yun siya. Ayan. So, baguhin nyo na lang kung gusto nyo, kung ano yung gusto nyong ilagay. So, ito kasi yung parang mostly used na terms sa Philippines. So, pwede nyo baguhin pa yan. Okay. Next naman is paano baguhin yung logo. Okay, ito yung nalabas dito, 'di ba? So, wag nyong igagalawin dito directly yung logo ha. Doon kayo sa settings magbabago. So, balik kayo sa settings and then itong logo, i-select nyo tong cell na to and then punta kayo sa insert tapos turo nyo yung image tsaka click nyo yung insert image in cell. Ayan. So, dito kayo upload ng logo ninyo. Let's say nasa download siya. So, o kaya mag-browse kayo sa computer ninyo. So, halimbawa, ito, sample lang to ha, picture. Yan. Halimbawa, yan yung logo nyo. So, mag-upload yan. Then, automatic yung may insert doon sa settings. Take note guys, settings lang to. Okay? Pagpunta nyo ng Google Sheet, automatic din nagbago yung logo ninyo dito. So, yon. Kumbaga, sa settings kayo magbabago. So, ganun lang naman siya kasimple. And then, wag nyo lang tong buburahin kasi ito lang yung idoduplicate nyo every time na mag-i-invoice kayo. Okay? So, yun lang. Kapag may tanong, pwede kayong mag-comment sa Facebook, kaya dyan sa comment section. And then, sa TikTok pwede rin. Tapos, etong link ng template is ilalagay ko dyan sa description kung saan siya mabibili. So, balik lang natin yung default na logo ko. Ayan. So, again, pag naglalagay ng logo, i-click nyo lang yung cell ng picture and then insert and then turo nyo yung image tsaka insert image in cell. Tapos, um, wait, hanapin natin yung logo. Wala dito. Okay. So, nasa downloads kasi yon. So, select ko na lang siya sa ida-drag ko na lang siya. Ito guys yung ano dito nadadrag to. So, kiklik nyo lang tapos ida-drag nyo doon sa dito tapos ilalaglag nyo siya dito. Ayan. Ayun, another hack yun. So, para hindi na kayo pumunta sa Windows Explorer or sa Finder nyo, ganyan. So, ganun lang kadali. So, pagbalik nyo, nabago na rin yung logo doon. So, yun, ganun lang siya kadali. Parang magic, 'di ba? And then, ayan, ang nakalimutan ko is ganito. So, let's say okay na to, ready for sending na tong invoice na to. So, napakadali lang. Pwede nyong i-direct print, punta lang kayo sa file, and then, turo nyo yung download, and then PDF. So, ito na, napakalinis niya na, 'di ba? Ito lang, ready to print na to, and then, yan, pagka print export lang, tapos syempre, mada-download na siya as PDF. So, i-click nyo lang yung downloads. So, in PDF format na siya and then pwede nyo na siyang i-print. Ayan na. So, 'di ba? Napakalinis na. So, wala na kayong kahirap-hirap mag-invoice. So, kung naghahanap kayo ng invoice template, this one is perfect for you. So, again, uh, yung link na sa description ng video o kaya ilalagay ko sa comment or i-visit nyo directly sa inyong
tawag dito sa browser yung website. Ito yung website, ita-type ko na lang. Ito. Dito ko na ita-type. Ayan. lawrencelaudenio.digital.com/shop. Ayan. I-visit nyo lang yung link na yan and then mariredirect kayo sa shop ng aking mga templates. Okay? Yan, direct na siya shop yan. Kumbaga, isi-select nyo yung add to cart nyo na dyan. Ayan. Pero this time kasi hindi pa siya na-upload. So, i-upload ko siya and will be available soonest. Okay? So, yun lang. Thank you sa panonood and I hope na itong template na to is makatulong sa inyong productivity. So, thank you and good night. And don't forget to subscribe na rin para pag may mga bago akong upload na template or tutorial is ma-notify kayo. Thank you.